Yung ating topic na ay digong mag-aabogado kay Sara. Yan. So, kilala naman po natin, mga kaibigan, no, si dating Pangulong Duterte, na siya po ay isang abogado at siya po ay isang prosecutor. Matagal po siyang naging prosecutor sa kanila pong city, no, sa Davao. Rebecca Lagmay, 5 likes. Salamat po, no? Salamat po sa pag-drop by. So, matagal nga po siya naging prosecutor at madalas po ay kanyang kinikwento na siya daw ay ayun nga, prosecutor siya sa Davao at marami siyang mga nahawakan ng mga kaso. So, isa sa mga kinikwento niya ay ang kanyang natutunan sa napakatagal niyang pagiging fiskal ay ang pagtatanim di umano ng, ang sabi niya, siya mismo nagsabi nito na natutunan niya yung pagtatanim daw ng intriga at ebidensya at pagkatapos ay ang paggawa ng mga gawa-gawang kaso, no? So, dito mga kaibigan, pag nag-umpisa na itong impeachment proceedings na ito po ay hindi naman korte, no? So, iba po yung paglilitis sa impeachment at iba rin po ang sa paglilitis dito sa Senado, no? Na magiging impeachment court, no? At yung mga senador po natin ang parang tatayo na sila yung mga impeachment judges, no? So, syempre, ang nangunguna mga kaibigan sa mga tatayo, no, na talagang tatayo ng mga judges mga kaibigan ay dyan sina Congresswoman Luistro. Wait guys, meron pala silang binubuo na rally. Ito guys, yung rally na to, nakalagay dito, sabay-sabay tayong magpalit ng profile picture at i-post ito. AIDS. Ako'y isang Duterte supporter, no to impeachment. Ako'y isang Duterte supporter, AIDS movement. Wala ba silang ibang pangalan? AIDS ba talaga? Walang mapiling pangalan, talagang AIDS. Ito na nga guys, no? So, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay mag-aabogado daw siya sa anak niya, kay Sara. Pagdating po kasi dito sa impeachment, pwede naman po, no? Pwede naman po, pinapayagan naman po yan na mag-abogado ang kamag-anak sa kanyang kamag-anak, no? Pwede po yan kahit mag-ama. Pero pagdating po talagang sa korte, no? Hindi na po pwede yan. Pero dito dahil impeachment lang naman siya, ay hindi lang, no? Kasi matindi itong impeachment. Pero ibig ko sabihin, impeachment naman siya, hindi naman talaga siya yung korte. So, pinapayagan po dito ang mag-ama. Ang problema lang po dito mga guys, kasi si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay matagal na hindi nagpa-practice, no, ng lawyering. Hindi na po siya nagpa-practice, napakatagal na. So, maaring marami na siyang mga nakalimutan, no? Kasi syempre, alam niyo naman yung memory ni dating Pangulong Duterte, di ba? Nakita niyo naman yung kanyang memory, medyo madami ng mga lapses, no? At yung edad niya mismo, hindi na nga niya matandaan. Kapag tinatanong siya kung ilang taon na siya, or kapag nagsasabi siya ng kung ilang taon siya, ang sinasabi niya, 73. Alam naman natin, hindi naman siya 73. 80 years old na siya guys no? 80. So dito kita natin na marami na siyang mga hindi maalala at marami na siyang mga nakakalimutan, no? So dito yan mga kaibigan, kailangan ang gagawin ngayon, talagang matrabaho ito guys, no? Ang gagawin ngayon ni dating Pangulong Duterte ay reviewin yung kanyang mga notes, yung paano ba yung proseso ng impeachment, yung proceedings, at reviewin na rin niya yung mga batas, no? Patungkol dito sa articles of impeachment na inihain dito kay Sara Duterte, no? Kasi kung basta haharap lang siya sa impeachment trial pagkatapos wala siyang preparation, hindi siya nag-review, hindi niya pinag-aralan yung articles of impeachment at hindi man lang siya nag-effort na talagang pag-aralan, i-recall lahat-lahat ng mga dapat niyang pag-aralan, mga kaibigan,
Talagang ano yan, failure talaga yan, no? At saka, isa pa mga kaibigan, no? Kapag ikaw ay maglo-lawyer, guys, kaya nga sa korte, bawal ang kamag-anak. Kasi kapag kamag-anak ka, syempre meron kang attachment. Lalo na yan, o anak niya, di ba? Anak niya yan, si Sara Duterte. So, meron siyang emotional attachment doon, mga kaibigan. So, alam naman natin, di ba, si Duterte kung ano ang kanyang ugali, mga kaibigan. So, merong tendency na hindi niya mahihiwalay yung kanyang emotional attachment dito kay Sara. At hindi natin alam kung anong magagawa niya, anong masasabi niya habang ongoing yung impeachment trial. Baka mamaya dyan pagmumurahin niya lahat ng mga nagtatanong, di ba? Or lahat ng mga judges, hindi natin alam, mga kaibigan, na instead na makabuti ito sa kanyang anak, ay makasama pa. Diba? Kaya nga mga kaibigan, kung ako ang tatanungin, ipaubaya na lang niya ang impeachment trial na ito sa ibang mga abogado at huwag na siyang mag-attempt na ipagtanggol ang kanyang anak sa impeachment. Eileen May Mamza Cavite, hi po. Hi din po sa inyo. Cynthia Di Mailig, kahit anong gawin nila, wala na magagawa. Malakas ang evidence sa kanya. Wala na silang magagawa. Tumpak. Tama po kayo dyan. Malakas po talagang ebidensya. Rizaldi Bonus. Maganda niyan, mabubuksan pa lahat ng bank accounts nila, kaya lalo silang mabubuko. Tama ka dyan, no? Rizaldi Bonus. Mabubuksan ang kanilang mga bank accounts. Lucia Medina, Cynthia Di Mailig, tama ka kabayan. And, Lucia Medina, mag-aabogado siya para siguro maawa ang prosecutors and judges sa anak niya. Yan. Yan. And then, alam naman po natin mga kaibigan, no, na itong si dating Pangulong Duterte, magaling po siyang magaling siyang mambudol, di ba? Alam natin yan, magaling siyang mambudol, guys, no? Yan ang kanyang yan ang kanyang forte, yung pambubudol. At forte din po niya yung pagpapaawa, yan, tsaka yung may sasabihin siya ngayon, bukas iba na. Pero pagdating po kasi dito sa impeachment trial, hindi po yan po pwede, yung papalit-palit niyang statement, hindi na po pwede yan. Kasi, ano na po ito impeachment trial na po ito. At, syempre, under oath dyan, yung mga magsasalita dyan, under oath. At saka ikaw, kung mag-aabogado ka sa anak mo, ay sigurado ko mga kaibigan, maraming nagsasabi, no? Pati ako, maraming nagsasabi, wala na, game over na. Baka hindi na tumagal yung impeachment trial na yan. Baka ilang araw lang pagkatapos makukonvict na kaagad yung anak niya. Kasi sasabihin niya lahat diba? Meron siyang tendency na inaamin niya yung mga kasalanan niya. Di ba mga kaibigan? Katulad na lang ng siya ay tsumutsugi. Di ba? Inaamin niya. Maraming beses mga kaibigan na inaamin niya na siya ay tsumutsugi. Na siya, personal siya na lumalabas daw siya sa street ng Davao at siya ay naghahanap ng trouble at talagang naghahanap ng matutsugi. So, dito mga kaibigan, no, yung kasi ni dating Pangulong Duterte, minsan hindi niya makontrol talaga yung kanyang bibig, no? Kaya masasabi ko, in trouble talaga si Sara Duterte. Kapag pinayagan talaga na yung tatay niya ay isa sa maging defense, no, lawyer nitong si Sara Duterte, ay in trouble talaga si Sara. Kaya ako komentary ko mga kaibigan, ang advice ko dito, ipaubaya na lang niya yan sa ibang mga tao. At huwag na niyang pakialaman ang paglo-lawyer sa kanyang anak. Kasi alam naman natin na bukod sa siya ay matanda na, marami na rin siyang nakakalimutan. Dapat pa siyang mag-aral ulit, i-review niya yung kanyang mga notes, i-review niya yung mga batas, at pag-aaralan pa niya kailangan yung articles of impeachment na sinampa sa kanyang anak. Dahil aminin man nila o sa hindi,
marami na talagang nakakalimutan etong si Rodrigo Duterte. No? So, ipaubaya na lang yan kasi marami naman ngayong mga, sabi nga nila, marami daw nagpipresenta ng mga lawyer dito kay Sara. At marami pa nga daw libre, no? Pro bono. Hindi, ipaubaya na lang yan sa mga lawyer na nagpipresenta, mga bata pa, at talagang practicing lawyer. Kasi si dating Pangulong Duterte po ay matagal na hindi nagpa-practice at nakatenga na ang kanyang brain pagdating po sa paglo-lawyer. So, marami pa siyang kailangan gawin, pag-aralan ulit at i-recall para maging effective na lawyer. Lalong-lalo na mga kaibigan, nakita niyo naman, di ba? Nung pumunta siya sa Senate, nung pumunta siya sa Congress, di ba nakita niyo naman kung paano siya sumagot? Maglo-lawyer ka, pagkatapos ganyan ka sumagot, pagkatapos mumurahin mo yung mga yung mga senator judges, yung mga congressman na mag-a-act as judges, mumurahin mo. Baka mamaya dyan, pag ginawa mo yan, 3 araw, 4 na araw lang, convicted na yung anak mo. Diba? Ay, nako. Lucia Medina, ang ganda ng pinagagawa ni PBBM to improve the socio-economic status ng Pilipinas. Tapos batikos pa rin ang batikos si Sara and DDS sa pamalakad ni PBBM sa gobyerno. Tama po kayo, no? Correct po kayo dyan. Ang dami pong ginagawa ng ating Pangulo ngayon para po sa ekonomiya ng ating bansa. Pero eto, meron tayong isang grupo ng mga tao na hindi po sila nakukontento hanggat hindi nila na ilalagay ang kanilang gustong maging presidente, no? So ito po ay driven by greed. Greed, yan, greediness, hunger for power, hunger for money, no? Yan po yan, mga kaibigan. Walang contentment. Gusto nila sila lang talaga. Ramil Vergara, basahin mo ang message sa'yo. Binabasa ko nga Hindi ko ba binabasa? Meron ditong mga messages, nakalagay, this message is held for review. Yung mga yan, yung mga nakatago na yan, hindi ko na yan binabasa, no? Kasi naka-hide. Yan. Wala pa kasi akong wala akong moderator, no? Kaya hindi ko na siya pinapakialaman yung mga naka-hide. Yan. Sabi naman ni Wendy Ozeki, hoy Manang, huwag na yung kaidigong pag-usapan mo sa vlog mo, nalaos na po iyan. May bago na yun, iyong pagnanakaw sa BICAM budget 2025. Alam mo, nasa Supreme Court na yan di ba nagsampa na sila ng kaso dyan sa Supreme Court. So, ibig sabihin, hayaan na natin ang korte kung ano ang kanilang sasabihin kasi it's useless na pag-usapan natin ngayon yung tungkol sa BICAM na sinasabi mo, yung nasa Supreme Court na. At isa pa, maraming beses na yan in-explain, pero kung ayaw nyo talagang tanggapin ang explanation, wala tayong magagawa dyan, di ba? Ilang beses ko na rin yan na vlog. Nanonood ka ba? Napanood mo ba yung mga vlog ko tungkol dyan? Ang dami-dami ko ng vlog tungkol dyan. Pero kung hindi pa rin kayo maniniwala, dahil ayaw nyong paniwalaan, dahil kandado, sarado ang utak nyo, hindi wala na magagawa. Mag-antay na lang kayo sa hatol ng Supreme Court, di ba? Bugok, ang aga-aga mong bugok ko, napakabugok mo, tanga. Tama na, at baka madagdagan ko pa, ang aga-aga ha. Yun kasi yung nakakainis guys, no? Yung magla-live ka. Meron kang topic, tapos merong bugok na ganyan, yan, katulad yan. Yung si Wendy Ozeki, yan, may bugok na biglang magko-comment ng ganyan. Pag-usapan daw yung BICAM. Hello, ang tagal-tagal na yung BICAM na yan. Ang dami na rin nag-debunk niyan. Kung ayaw nyo maniwala, tanga ka talaga, bugok ka talaga, mag-antay ka na lang sa Supreme Court. Dahil nasa Supreme Court na yan, gaga, tanga, bugok.